So, sa recent vlog natin, kinontent natin itong si Senator Risa Ontiveros dahil pinagtanggol niya ang ating presidente laban ho sa pag-iinsulto, pang-iinsulto ho ng Chinese Foreign Ministry, especially yung spokesperson ng China dito sa ating Pangulo. So, kinontent natin yun kanina at sinabi ko sa dulo ng video na sana hindi lang ho si DND, Defense Secretary Gilberto Chodoro at si Senator Risa Ontiveros ang bumoses na ipagtanggol ho ang ating presidente. Sabi ko, so far, sila pa lang yung dalawang nakikitaan ko na nagtanggol sa ating presidente. Ngayon, nadagdagan na guys. Bumoses na rin ho. Itong si former senator and attorney Leila de Lima na ayaw niya din binabastos ang ating presidente. Meron ho siyang pagsuporta sa ginawa ni DND Secretary Gibo Chodoro, Senator Risa Ontiveros at ngayon si Batong Bakal din pinagtanggol ho ang ating presidente laban sa pangiinsulto ng China sa ating Pangulo. So ngayon sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, sana gayahin din tong pag-uugali na to ng mga DDS, no? Hindi yung keyboard warrior lang, hindi yung matapang lang sa kapwa natin Pilipino, di ba? Kagaya ni Digong. Ano ginagawa ni Digong? Minumura niya ang mamamayang Pilipino. Tapos pinagbabantaan niya pa yung buhay. Si Sara Duterte nanununtok ng sheriff, napaka-bully, 'di ba? Pero in terms dito sa usapin ng West Philippine Sea, yung pambabasto sa ating Pangulo, tahimik. Naturing ang Vice Presidente, pero mas matapang pa sa kanya ang senador, which is si Senator Risa Ontiveros. Nasaan din yung congressman representative na si Duterte, Paulo Duterte, 'di ba? Na nakikita lang natin kapag umiiyak sa budget. Pero matapang daw kasi may dragon na tattoo sa likod. Pero matapang naman pala, pero bakit hindi ko makita na pinapagtanggol ang ating bayan? 'Di ba? Ngayon, eto, si Leila de Lima, nagsalita na din ho. Kasi ganito yung eksenang ganap, guys. Bumati lang naman talaga ang presidente natin sa bagong elect na presidente ng Taiwan. Ngayon, nagalit ho itong China. At sinabihan ba naman nila na mag-aral muli ang ating Pangulo? Di ba insulto yun? So ngayon, si Risa Ontiveros kanina, kinontent ko sa inyo na sabi ni Risa Ontiveros, ito di ba? Babasa natin sa inyo. Sabi niya, China has no business telling Filipino what to say or not. Wala silang karapatang pagmanduhan tayo gaya ng wala silang karapatan maglayad dyan sa West Philippine Sea. Sabi niya, as I've called for before, we must review this so-called one China policy. China has done far worse thing in our territories compared to congratulatory message to Taiwan. Tama yung sinabi ni Risa Ontiveros. Mas worst pa nga yung ginawa nyo sa amin, di ba? Kaysa sa congratulatory message ni Pangulong PBBM sa Taiwan. Ano yung tinutukoy kong worst, guys? Di ba? Binombahan tayo ng water cannon. Nilagyan tayo ng floating barrier. Sinisira yung mga shells natin. Inaagaw ang teritoryo natin na hindi naman sa kanila, di ba? So, mas malala pa nga yung ginagawa nilang pambabalahuro sa bansang Pilipinas. Tapos galit na galit at naghimutok sila sa pag-congratulate lang ni President Bongbong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan. 'Di ba? Mas worse yung ginawa nila kaysa sa ginawa ni Pangulong PBBM. And isa pa, bakit nila pinapasunod tayo sa One China policy? Ang demanding nila, to the point na sila, hindi din sila sumusunod sa arbitral ruling, sa on-clause. 'Di ba? Ang bobo. Ngayon, ito, si Leila de Lima, attorney Leila de Lima, nagsalita. Sabi niya, I support DND Gibo, Risa Ontiveros, J. Batong Bakal. O, bali, 4 na sila ngayon, guys, and hoping na sana madagdagan pa. And the PCG, in calling out China's spokes for her lack of manners and civility in telling what the Philippines and its president should or should not say about Taiwan. Tama naman guys na wala silang karapatang pagmanduhan tayo. 'Di ba? Mas malala pa nga yung ginagawa nilang pambubuli. Yan lang, nag-init sila, nag-congratulate lang. Anong masama? Ang daming OFW sa Taiwan. Humigit kumulang 200,000. So ano yung masama sa pag-congratulate ni President Bongbong Marcos doon? 'Di ba? Kinongratulate niya kasi maganda yung trato ng Taiwan
'Di ba, yung Taiwan na lugar sa mga OFW natin na mga nandoon. Sabi niya, a reminder on the One China policy would have been enough without the condescending and sarcastic tone and content. O, pwede naman palang sabihin na dapat sumunod kayo sa One China Policy Act nang sa maayos na pamamaraan, yung walang halong pang-iinsulto. Kasi sinabihan ni Mauning si President Bongbong Marcos na mag-aral ka ng ng batas. 'Di ba dapat ikaw, Mauning, ikaw ang mag-aral ng good and right conduct ng magandang asal bago yung international law, bago yung One China policy nyo na yan. Kakaloka. That kind of talk is reserved for aggressors and intruders like what China is in the West Philippine Sea. Parang ang liit ng tingin nila sa atin eh. Para lang tayong maliliit na tao sa paningin nila. 'Di ba? Dahil ba ang laki niyong bansa kaya parang ang liit nyo kami tingnan? Ang inang mga to, nakakagigil. 'Di ba? Tapos ngayon, tong mga DDS tahimik. Oh, nasa na yung tapang niya? Ba't di niyo ilabas? Puro lang kayo salita, puro lang kayo ngaw-ngaw. Pero pagdating dito sa ating bayan, ang titilok nyo, ang tatahimik nyo, kinakalaban nyo lang yung kapwa nyo Pilipino. Mga hayop to. Naiinis ako guys, promise. Nagagalit talaga ako. Iilan lang ang sumuporta sa ating Pangulo, 4 lang. Nabibilang lang ng daliri. 'Di ba? By the way, salamat ho sa naging tapang ni Gibo, ni DND Secretary Gibo Chodoro. Dahil siya yung pinakaunang tao na naghayag ho ng matalim na salita, isang bagsakan lang, laban dito sa spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Si Harry Roque, tahimik. Former President Digong, tahimik. Yung mga DDS. Diba? Tapos ang nakakainis pa dito yung VP natin. Naturingang vice presidente. Pero tinalo ka pa ng senador lamang. Tingnan mo kung dapat guys, ito yung tularan nyo yung ginagamit ang tapang sa tamang pamamaraan at tamang lugar. Hindi yung matapang lang kayo sa kapwa nyo Pilipino. Diba? Ito yung tularan nyo, yung mga ganitong tao. Anyway, yun lamang ho guys. And sana, hoping, dumami pa kung magtatanggol dito sa ating presidente. Mabuhay ho kayo. Pagpalain nawa. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.